Good morning po sa bawat sa po sa atin. After 9 years, ay muli pong nakabalik sa inyo. Ako po ay natutuwa at ang talagang lang po namin ay makadalaw po. No? Sa inyong pastor, blessing po, and I praise God, nakilala ko po ang inyong pastor. Tagal na po, no? Hindi pa sa Las Piñas, nagre-renta pa lang sila sa Bacoor. Na-meet ko na po yung pastor. And then, niloob ng Panginoon, magkasama kami sa Calvary Baptist Church sa Las Piñas. Pero, hindi ko alam, parang buwan lang pang isang buwan, no? Dahil nag-mission na nga po siya dito po sa Gapan. And I praise God, talagang hindi po dahil sa ayokong pumunta. Nagkasakit na po ako, 2017. Nang nagkasakit na po ako, hanggang last year po ng November, ay, opera na po. No? Talagang kinakailangan po ako sa kidney stone dahil komplikasyon na po ng aking diabetes. At talagang akala ko po mamamaalam na ako ng November. So, operahan po ako, pero pwede na po ako. No? First week of December, unang operahan po yung aking right kidney. Kasi sabi po ng aking nephrologist, pwede pa raw ma-save. No? Pwede pa rin po ma-save yung aking right. Pero yung left kidney ko po ay totally damaged na. No? Kumbaga sa kaya na po ako CKD stage 3B. No, gusto ng ko ng nephro sa urologist, magkabit na ako ng fistula and then mag-undergo na po kasi 30% na lang daw po, no? 30 to 49% yung function ng aking kidney and yun po ay yung right na lang talaga, yung right kidney. Kaya sabi ng operahan na natin yung right kidney para ma-save pa yan. No, para ma-save pa, pwede naman kahit isa lang ang kidney. So yun na po, no? Yun ang mindset ko, opera na po. And then, hindi po natuloy. Dahil na-over the limit po yung aking health card. And so, hindi pa po ako magaling. Nasa 244,000 na po yung bill. Nagpalabas po ako. No? Kahit hindi pa magaling, nagpalabas. So, hopeless po ako. Sabi ko, Panginoon, okay. Kapag nagpaalam, kasi yun na po eh. Nagpaalam na ako sa aking dalawa pang kapatid, tatlo na lang po kaming buhay na magkakapatid. Nagpaalam na ako, no? Nagbilin ako, ito na gawin nyo, gento. No? Pero po rin po ang Panginoon, yung hopelessness ko po, wala na, yung mga doktor talagang, ako nawala na rin po ng tiwala kasi yan na yan, habang buhay ka. So, for 9 years, nag-i-insulin ako. No? Since 2017, nag-i-insulin po ako. At insulin dependent ka, hindi ka pa pwedeng walang insulin, at nakita nanghihina naman talaga. So, anong gagawin ko po? Wala na akong health card, wala na akong pampadoktor, wala po kami kapasidad na magbayad ng cash. Yung labas ko po ng 3rd week of November, hopeless po ako noon. Hindi ako magaling. Sabi Panginoon, alam ko, susumpong. Kasi sabi ng doktor, hanggat hindi natatanggal yung kidney stone mo, susumpong yan, susumpong. Kasi ng November 2, naka 2 times po, no? At kapag yung kidney stone po talagang sumumpong, talagang gusto ko na, Panginoon, ayoko pong kunin mo na ako, Panginoon. And then, may mga nagsabi sa akin, no, na mga pastor na, kasi hindi, wala na, no, nag-try ako ng, ang dami, no? Yung endocrinologist, yung aking sa diabetes, talagang lifetime na yan, mag-insulin ka, lifetime, and then yung magpa-dialysis ka na kasi nilalaso na yung dugo mo. And so, yun ang sitwasyon ko, tapos lumabas ako. Hindi dahil magaling kasi wala kaming pambayad. Doon sa 244,000 yung talagang nagkautang-utang pa kami doon. So, anong gagawin ko po? Tapos sinuko ko po talaga ang buhay. Panginoon, anytime po, ready po ako. Hindi po ako magpapadialysis. But, prayer, sa Diyos lang po ako nagtitiwala. Patapat po ang Diyos, mga kapatid.
Ang Diyos po natin, napaka matapat. Kahit minsan, hindi tayo nagtatapat, minsan, nung lalamig minsan natin, marami tayong pagkukulang, pero nasa ko sabihin natin, matapat po ang Diyos natin. So, ang ginawa ko po, wala namang mag-low carb diet. Huwag ka nang kumain ng carbohydrates. Kasi talagang isang pandesal lang po, nagti-300 to 400 agad yung aking blood sugar. Isang pandesal lang po. Isang Skyflex, hindi po yung tatlo. Isang spike po yung aking sugar. Uncontrolled diabetes po natin. So, di ko alam, no? Anong gagawin? Mag-low carb? Ayun sa low carb, talagang totally changed diet, mga kapatid. Ang kakainin ko ay taba. Which is na nga po, hindi ko ako kumakain nun kasi alam ko bawal, masama. Pero, Panginoon, nagtitiwala po ko sa iyo. Hindi ko pa alam itong low carb, okay to die, hindi ko po yan alam. Pero hopeless na po, wala na akong magagawa. Binago ko po yung aking pagkain. No? So, instead na carbohydrate yung aking energy, naging fats. Hindi po ako, high blood po ako, di ba? Tapos kakain ko pa ng taba. Akala ko tataas. Natin, itong January of this year, no? Yun na po, bibila ko sa kilong lihang points, yung mga matataba pa gusto ko, no? Siyempre, pag inadaw, iba yung toyo ng mga diabetic na, no? O kaya piprito ko, pero mantika, olive oil, o kaya yung coconut oil, yun po yung kinakain ko. Laging may taba, then isda, or mga itlog, and then mga gulay for fiber. Yun po yun. Hanggang ngayon po. No? And praise God nga, January pa lang, so bali mag-4 months mo na po ako ng walang insulin. Hindi na po ako nag-insulin. Can you imagine for 9 years, lagi po ako nag-insulin. So meron ako insulin sa rep kasi pag tumataas, kinakailangan, hindi na po ubra yung gamot kasi 1 hour pa bago umupekto. Insulin na po kaagad para diretso sa dugo. Pero mawagit po rin ng Panginoon, nag-normal po yung aking blood sugar, nag-normal po yung aking BP, blood pressure. Kahit kumakain ako ng taba, araw-araw kumakain ako ng taba, bibili ako minsan taba, bibili na o binibigay na lang eh. Kakainin ko po. Pero muna, siyempre, hindi po ako sanay. Parang nakakauta yung taba, kakainin mo, mamantika. Pero yung po yun na nagiging energy ko. As long as hindi ako kakain ng carbohydrates, hindi tumataas yung aking BP. So, hindi na po ako kumakain ng carbohydrates. Tinapay, kanin, pasta, pansit, ano man yan, even yung may mga patatas, kahit ano pa, may mga carbs. Hindi na po, totally talaga, at least hindi tataas ng 5%. No? And praise God, ano po nyo, since 2017, kaya po ako hindi nakakapunta rin, hindi ko na po kayang mag-commute. Pero ngayon po, nag-commute lang po kami. No? And then, meron pong miracle fruit na isa pa rin no? Sinabayo ko, miracle fruit, yun po iniinom ko rin. No? Bakit hindi po ako nagtitiwala sa miracle? Sa Diyos po ako nagtitiwala. Panginoon, bakit hindi mo ako napaoperahan? Willing naman po, handa na po ako magpa-opera eh. Hindi niya loob ng Panginoon. Praise God, no? First time ko pong tatayo. First time ko pong bumisan after 9 years. Yung po anak ko naroon po niya, 4 years old, umawit pa po eh, di ba? Sabi nga rin si Mamilig, ang tagal na pala, yes po, wala pang pandemic, ano. Puruin po ang Panginoon, no? Salamat po. Pastor Ferdy and family, salamat po. Salamat po talaga sa muli. Kala ko talaga, hindi tayo magkikita-kita. Then, balitaan ko yung pastor, may karamdaman ka, talagang sinadya ko po, no? Na pupunta ako kay Pastor Ferdy dito po sa inyong iglesia. Ang purihin ng Panginoon, Pastor Ferdy, also, binigyan pa rin ako ng pribileyo na makapag-share po ng salita ng Panginoon. Okay, Book of Ephesians, chapter 5. Ephesians chapter 5, verse 8 to 11. Ephesians chapter 5,
Sabi po sa verse 8, "For we were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord. Walk as children of light. For the fruit of the Spirit are all goodness and righteousness and truth, proving what is acceptable unto the Lord, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them." Okay lang po ba alisin ko itong riser? Masyado akong mataas. Nais ko pong pamagata ating pag-aaral, Christians as lights. Christians, okay lang po mamiming, Christians as light. Tayo daw po ang ilaw ng madilim na sanglibutan ito. Ang ating mga buhay ay dapat nagliliwanag. This world is in darkness. This world is in decay. Napakadilim po ng sanglibutan ito at tayong mga Kristiyano ay inaatasan ng Diyos na lumakad sa kaliwanagan upang magbigay ng liwanag dito po sa madilim na sanglibutan ito. Christians as lights. Tayo muna po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kausapin mo po kami. Makita po namin, Panginoon, ang katotohanan at ang responsibilidad na inataw mo po sa buhay po ng bawat sa po sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa pribileyo na sama-sama kami makapag-aral ng iyong salita. And Lord, we pray for the Holy Spirit to give us wisdom and understanding at mai-apply po namin sa aming mga buhay ang mga salita mo na aming pong pag-aaralan. Ikaw, Panginoon, ang mataas at mapurihan. Salamat po. Ito po ang dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Christians as light. God wants us to be the light of the world. Napakadilim ng sanglibutan. Paano nila makikita ang katotohanan? Paano makikita ng mga tao sa sanglibutan ito? Ano ba ibig sabihin ng Kristiyano? Paano po, mga friend? Kasi nais ko pong makita yung challenge sa umagang ito. Kung sinasabi mo na isa kang Kristiyano, isa kang mananampalataya, then you are Christians, mga friend, then you are the light. Ikaw ang ilaw na tinutukoy ng Panginoon. Ikaw ang ilaw na inuutusan ng Panginoon, magliwanag ang buhay mo sa sanglibutan ito. Matthew chapter 5, verse 16. Matthew chapter 5, sabi po sa verse 16. Matthew chapter 5, sabi po sa verse 16. Let your light so shine before men, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Now, this is not our own light. Sa ating mga sarili, wala na po talagang liwanag na merong tayong maipapashare o makikita sa ating mga buhay. So this light, ito po yung liwanag na binigay sa atin ng Panginoon. So we have the light of God bilang mga Kristiyano na dapat magliwanag para makita ng hindi buhay po natin, for them to see your good works, and then they will glorify God, your Father, which is in heaven. So, balik tayo sa ating teksto. Sabi rito, "For ye were sometimes darkness, but now ye are light in the world. In the Lord walk as children of light." So, God is the true light. Ang Diyos po ang tunay na liwanag. And then, we receive that light. And so, we need to reflect. Kinakailangan makita sa atin yung ilaw na yan na galing po sa ating Panginoon. We need to reflect that light in this dark world. Responsibilidad po natin ito. Nais kung makita natin yung bigat, magliwanag ang ilaw, makita na ang Diyos sa buhay mo, sa harapan ng iyong pamilya. Are you the light of God in your family?
Sa iyong mga kaibigan, ikaw ba'y nagliliwanag bilang Kristiyano sa iyong mga kaibigan? Sa school, sa paaralan, o sa iyong community, o doon sa mga tao na kinabibilangan mo, kapag ikaw ba'y nakakasama, nakikita ba nila ang pagkakaiba ng buhay mo? Nakikita ba nila that you are the light, you represent God sa kanilang mga tao, sa mga tao ito? John chapter 8, verse 12. John chapter 8, sabi po sa verse 12. John chapter 8, verse 12. Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. You have the light of life because of the Lord Jesus Christ, because you are a Christian, because you are a child of God. Nasa atin po ang ilaw. We have the light of light. Ano po? Of light. Now, Philippians chapter 2, verse 15. Philippians chapter 2, verse 15. Philippians chapter 2, verse 15. That ye may be blameless and harmless, the Son of Yahweh, without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world. And so let's be personal. Ang buhay mo ba ay talagang nagliliwanag? Nakikita nila sa buhay mo yung Panginoong Jesucristo, yung sinasabi mong Diyos na sinasampalatayanan mo. Are you different? Iba ka ba bilang isang mananampalataya? So bilang Kristiyano, dapat po makita po sa atin itong kaliwanagan na tinanggap natin sa Panginoong Jesucristo at makita po sa atin yung pagbabago ng ating mga buhay. Yan po ang ibig sabihin ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17. 2 Corinthians chapter 5, sabi po sa verse 17, kung ikay na kay Kristo, kung ikay Kristiyano, ito po sabi ng talata, 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Therefore, if anyone be in Christ, Kristiyano ka, then you are in Christ. You are in God. You are in Christ. Ano po sabi? He is a new creature. Bago nilang po tayo. All things are passed away. Behold, all things are become new. Father, nakikita po ba yung pagbabago sa buhay ng bawat sa po sa atin? So dito po sa ating pag-aaralan, natin, this is a command. Inuutosan tayo ng Diyos, walk as children of light. Mamuhay ka bilang anak ng liwanag sa madilim ng sanglibutan. Alam po niyo, Martin, hindi mo na kinakailangan mag-effort kasi automatic yan, magliliwanag ka kung Kristiyano ka. Kasi you have the light of God. You have the light of Christ. Natanda ko po ng bata kami sa Cavite, no, probinsya pa ngayon, wala na. Pero mga alitap-tap, ano po yung alitap-tap na? Diba na nagkakaintindihan, alitap-tap, sa probinsya, ang dami niya, di ba? Ngayon po sa amin, wala na talaga. No? Pero nung ako'y bata, may mga alitap-tap. Ano yung napakalit na alitap-tap? Kahit pag makita mo yan, kikita ko, may alitap-tap na hinahabol namin yan. No? Bakit po? Kasi nagliliwanag siya, and then napakadilim. And we are the light of the world. We are the light of the world. Can we hide the light? Pwede bang itago mo yung light? Ano pa sabi sa Matthew chapter 5? Can we hide? Pwede bang itago, Kristiyano ka? Pwede bang itago mo yung Diyos? Pwede bang itago mo si Kristo? Pwede bang hindi siya magliwanag sa buhay mo as light? Matthew chapter 5. Kinumpare po tayo dito as the salt of the earth and the light of the world. Pero po sabi rito, Matthew chapter 5, sabi po sa verse 14, Ye are the light of the world, a city that is set on a hill, it cannot be hid. Hindi mo pwede itago yan. Bilang Kristiyano, pwede ko bang itago ang pagiging Kristiyano ko? Pwede ko bang itago ang pagiging anak ko ng Diyos? No, it cannot be hid. Hindi pwede pong itago, kinakailangan mag-manifest, kinakailangan magliwanag. Let's continue.
So ye are the light of the world, a city that is set on a hill cannot be hid. 15. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto the all that are in the house. Kung magliliwanag po, if you light a candle, saan mo ilalagay yan? Itatago mo dito sa cabinet. Itatago mo under your bed if you light your candle. No. Sabi dito, you put it in a candlestick. Ilalagay mo sa candle sa lalagyan ng kandila. Hindi mo itatago. Why? Kasi gusto mo magliwanag doon sa inyong bahay. Gusto mo magliwanag doon sa iyong kapaligiran. So bilang Kristiyano, tatlong bagay po nais ko, apat, depende po. Alam ko, wala pa, yun, ang oras. Ano ba yung oras po? So bilang Kristiyano, so makikita po natin dito, bilang Kristiyano, Christians at slight, ano pa ibig sabihin to? Number one, new description. Iba na yung description ng buhay po natin. Iba na yung pagkakakilanlan natin. Iba na po. Ano sabi po sa ating talata? Let's back sa ating talata. Ephesians chapter 5. Sabi po sa verse 8. Ephesians chapter 5, sabi sa verse 8. For ye were sometimes darkness, but now ye are light. Diba? Bago nila lang po tayo. Dati po tayo nasa darkness. Dati tayo po children of the devil. Pero ngayon, naging anak tayo ng Diyos. Sabi rito, ye are now light in the Lord, walk as children of light. Pansinin niyo po, we're sometimes in darkness, but now ye are light. Ibig sabihin, mga kapatid, nag-change. May nagbago sa buhay mo. Ang laki pong pagbabago. Dati nasa darkness ka, nasa kadiliman ka, pero ngayon nasa liwanag ka. So makikita ka talaga ng tao. Kaya sabi ni Pablo, kung Kristiyano ka, ang buhay po natin, like an epistles, like an open book, ang buhay mo sa iyong pamilya, ang buhay mo sa iyong kaibigan, ang buhay mo sa iyong mga kasama, kaklase, katrabaho, it is like an open book, known and read of all men. Kristiyano ka ba? Babasahin nila ang buhay mo. Kaya yung may ibang Kristiyano, nahihiya, sabihin nila, Kristiyano, kasi titignan ka nila eh. Ano pagkakaiba mo sa buhay ko? Kung Kristiyano ka, bakit pares lang ang buhay natin? Kung Kristiyano ka, bakit nagbumura ka pa? Kung Kristiyano ka, bakit ganito ka pa? May bisyo ka pa? Kung Kristiyano, why? Bakit walang difference? Bakit walang change? May pagkakaiba, mga kapatid. 1 Peter chapter 2, verse 9. 1 Peter chapter 2. Verse 9. 1 Peter chapter 2. Verse 9. You are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of him who had called you out of darkness into his marvelous light. Peculiar people. No? Dati tayo ay nasa kadiliman, pero ngayon tayo po ay nasa kaliwanagan. Bilang Kristiyano, lumabas po tayo. We count out of darkness into God's marvelous light. Dati po tayo, ganito buhay natin. Dati tayo, ganito, di ba? Dati tayo, alam po natin, kung ganito. Pero nang tayo naging Kristiyano, bago. Diba, naranasan ko rin po yung mag-drugs, naranasan ko po mag-inom, naranasan ko po yung magsugal, naranasan ko po lahat ng mga bagay na yan. Alam ko po, ba't na ako po yung naging Kristiyano, nawala po yung panlahat, nawala po yung ayoko nga makaamoy na sigarilyo, ayoko makaamoy yung alak, ayoko po lahat. Why? Sabi nga po ng aking kaibigan, paano mo naiwasan itong drugs? Mahirap pong iwasan ng drugs, maniwala kayo sa akin. Mahirap pong maiwasan yung big, mahirap maiwasan yung sigarilyo. Isa lang po sinagot ko. Hindi ko binago ang aking sarili. Hindi ko kayang baguhin ang aking sarili. Pero binago po ako ni Kristo. Si Kristo po ang nagbago sa akin. Kaya hindi ko na po ako nagdadrugs, hindi ko dahil nagawa ko hindi na mag-drugs. No, hindi ko po kaya. Nanginginig ako pag hindi natin nakakapag-drugs.
Pero nang ako tumanggap kay Kristo, nakita ko, babaguhin ka. Lahat ng mga dati kong mga bisyo, lahat yan, naging bago. Lahat po ngayon ay naging bago. Naging bago yung pananamit, naging bago lahat, naging bago pananalita. Dati napakadali magbura, dati napakadali mag-curse. But nang ako'y naging Kristiyano, umatid lahat po yan na bago. Ako ba nagbago? No. Sabi ko sa akin, hindi ko binago ang aking sarili. Si Kristo nagbago sa akin. Sabi nga po, uy, ngayon lang yan, bukas siya magdadirect, bukas nagsalit tayo. Pero, ilang years na po, no? Since 1979, since then, sigarilyo, drugs, alak, lahat po, hindi ko na po ginawa. Dahil ba kaya ko? No. Dahil sa biyaya ni Kristo, dahil po kay Kristo, binago po ng Panginoon. So, a new description. Sabi rito, mga batid, bilang Kristiyano, we all come out of darkness into God's marvelous light. Pansinin niyo po, once darkness. Nakita niyo yung salita sa Ephesians, balik Ephesians 5:8. Ephesians chapter verse 8. Once darkness. Ano ba ibig sabihin nito, once darkness? It describes the life of an unbeliever. Kita po niyo yun? Yung pakibalik po sa Ephesians 5, verse 8. Once darkness, for ye sometimes were sometimes in darkness, no? Sa, ano ba yun? Sa King James po binabasa ko, no? But sa King James, sabi ito, once darkness, it describes the life of unbelievers. Lahat tayo, di ba dati unbeliever kami? Dati hindi tayo Christian, hindi tayo naniwala sa Diyos, dati hindi tayo naniwala. Once darkness po, unbeliever po tayo. Now, ano ba ibig sabihin ng darkness? Darkness is not really a thing. No? Huwag tayong padaya. Darkness is not really a thing. Darkness is just a word to describe the absence of light. Pag walang liwanag, that's darkness. Halimbawa, pinatay natin itong mga ilaw dito, especially sa gabi. Darkness. So darkness is just a word to describe the absence of light. Kaya pag walang liwanag sa buhay mo, gagawa ka ng kadiliman. Nasa kadiliman ka. Pag hindi ka gumagawa o namumuhay sa kaliwanagan. Ano po? So what is darkness ngayon? I-describe na, what is darkness? So what is darkness in the Bible? Meron pong 4 na pakaluhugan ng darkness sa Word of God. Mamning na hindi ko po alam hanggang ano. Kasi nasa ano pa lang po ako. Okay lang? Okay? Now what is darkness in the Bible? Number 1, it is a person. Darkness in the Bible is a person. Tao po ito. Sinong tao ito? Ephesians chapter 6, verse 12. Darkness, it is a person. Ephesians chapter 6, verse 12. Ephesians chapter 6, sabi po sa verse 12. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness. Take note, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. So dito po makita natin, darkness, it refers to Satan. He is the rulers of the rulers of darkness. Satan is the god of this world. So darkness, number 1, it refers to Satan. So darkness is the person of Satan. Unbeliever. They're the children of the devil. Ang gagawin nila, di ba? Kung ano sinabi ng kanilang ama, yun ang kanilang gagawin. There's no truth in them. Gagawa sila ng darkness. Why? Because Satan is darkness, at kung ano gusto ni Satan, gagawin ng mga tao yun. Kung unbeliever, normal po yun gagawa ng darkness yun Pero pag Kristiyano, gagawa ka pa, sumusunod ka pa sa rulers of darkness, na alipin ka pa ni Satan, para gumawa ng kadiliman sa iyong buhay, problema po yan. So darkness is a person. Satan, nagpapalit. Number 2. So, darkness po is a person, si Satanas,
ang naghahari sa buhay mo. Kaya ito po ay unbeliever, description ng mga unbeliever. Number 2, it is a power. Darkness is a power. It is a person. Number 2, it is a power. Colossians chapter 1, verse 13. Colossians chapter 1, verse 13. Colossians chapter 1, verse 13. Who had delivered us from the power of darkness and yet translated us into the kingdom of His dear Son. Number 2, it is a power. Power of darkness. Meron po itong kapangyarihan. Meron pong ruler of darkness. Meron pong power of darkness. Sabi ko, kapangyarihan na umaalipin, sa buhay ng isang tao, power of darkness. It is a power. You cannot say no. You have a ruler. Kung ano gusto ng iyong ama, which is the devil, you cannot say no. You cannot say no to sin. You cannot say no sa lahat po ng mga vices. You cannot say no. You cannot say no to temptation. Why? Because you have under the power of darkness, nandun ko po sa person of darkness, which is Satan himself. Number 3, it is a preference. It is your choice. Ikaw po pipili na mamuhay sa kadiliman. Ikaw, it is a preference. John chapter 3. John chapter 3, verse 19 to 21. John chapter 3. Verse 19 to 21. John chapter 3, verse 19 and 21. John chapter 3, verse 19, sabi po rito, and this is the condemnation that light is coming to the world, and men love darkness rather than light because their deeds were evil. Alam po nila, hindi po pwede hindi makita liwanag. So sabi ko nga po, yung alitap-tap, napakalit, pero kitang-kita natin, alitap-tap. Kahit isang alitap-tap lang ang lumipad dito, lahat tayong makikita natin yon, yung liwanag na yon. But ang problema, they choose darkness over the light. Pare-pares ng tao. They don't believe the light. Ayaw nila ng liwanag. They choose darkness, mga batid. Why? Because their deeds were evil. Kapag gusto mo kasalanan, gumagawa ka ng kasalanan, ay gusto mo doon sa kadiliman. Diba? Gusto mo sa dilim. Kasi bakit? May ginagawa kang kalokohan eh. Ayaw mo may makakita. Ayaw mo may makaalam. You choose darkness. Why? Because your deeds were evil. Pero kung gusto mo ng kaliwanagan, kasi you want to reflect the light. At sabi sa Matthew 5:16, ang nakikita nila, and they will glorify God. Once they see your light, sa kaliwanag, ang naluluwalhati ay ang Diyos. Because that is God's light. Hindi naman sa iyo ang liwanag na yan. So makikita po natin, number 3, it is a preference. Ginugusto mo, ng kadiliman. Kaya sabi sa ating text, Ephesians 5:11, unfruitful works of darkness. Unfruitful yan. Akala mo, nalilimo, akala mo okay lang, that's unfruitful unto you. Pagbabayaran mo yan. Hindi po libre ang gumawa ng kasalanan. Akala natin okay lang na gumawa ko ng kasalanan. Akala okay lang na mabuhay ko sa kasalanan. Akala okay lang. Araw-araw, oras-oras, ando tayo sa kadiliman, gumagawa ng kasalanan. Wala naman nakakaalam. But be sure, your sin will find you out. Mabubunyag yan. Mabubunyag yan. Why? Because that's unfruitful works of darkness. Hindi lang po ito preference. Number 4, it is a place. Darkness is a place. It is a person, it is a power, it's a preference. Number 4, it is a place. Matthew chapter 8, verse 12. Matthew chapter 8, verse 12. Sa ngayon po, hindi pa rin natin nakikita kasi may mga Kristiyano pa eh. Andito pa tayo po yung nagliliwanag, tayo po talaga nakikita. Kaya nagliliwanag, tayo po ang ilaw ng sanglibutan ito. Di ba? But darkness, balang araw. Ano po yung darkness? It is a place. Matthew chapter 8, verse 12. No? Masabi ko na lang po. But the children of the kingdom shall be cast out into outer darkness.
there shall be the weeping and gnashing of teeth. In other words, mga it is darkness, it is a place of eternal fire, no? Eternal place doon po sa impyerno. Alam mo, akala ko dati, maliwanag sa impyerno kasi mayroong burning fire, di ba? Di ba, mayroong burn, di ba? Apoy na lumalagab lang, na hindi naman nawawala yung bag. Sinusunog, may apoy. Pero bakit sa Bible, it is a place of darkness. Can you imagine, sinusunog ka, pero hindi ka naman di ba? Yung bang sinusunog ka for eternally, susunugin ka, and that hindi ka man nako-consume. Hindi ka man, di ba sa cremation, pag kine-cremate, no? Pag sinunog, how many hours, and then sunog na. Pero sa impyerno, hindi po kine-cremate. For eternally, habang buhay, sinusunog ka sa impyerno dahil ito po a form of punishment. Pinagbabayaran mo yung mga kasalanan mo ginawa sa harapan ng Diyos at ni Kristo. Sin is not free. Be sure your sin will find you out, di ba? Alam mo, sinasabi po ni Diablo, sin now. Okay, sige, sin now. Pero tandaan mo, for every sin na ginagawa natin in darkness, babayaran mo yan. Hindi po libre ang gumawa ng kasalanan. Natanda ko po yung aking tatay, Kasi binata po, kita ko naman ang buhay niya. Talagang alak. Lasing dito, lasing doon, lasing dito. Talagang puro alak. And then nagkasakit. Praise God na naging Kristiyano po siya. Pero alam mo niyo, pinagbayaran niya yung baga niya, yung lungs niya. Dahil sa ginagawa niyang paglalasing, pagbibisyo lahat, binayaran niya. After 40 years ng buhay niya, kinamatay po niya yung cancer sa baga dahil sa kanyang paglalasing. Pero bilang Kristiyan natin, hindi na po tayo ganun. A new description. From darkness, we are now the children of light. Pangalawa po, mabilis na po tayo, napapahaba. Number 2, and so we are the light. So darkness is the things of the past. Wala na po tayong darkness. Sabi sa ating binasa, we are called from darkness into God's marvelous light. So things of the past na po, Number 2, a new direction. A new description. Iba na po yung ating bilang tao, iba na yung description. Number 2, a new direction. Iba na po yung ating tinatahak. Iba na po yung ating direction bilang Kristiyano. Iba na yung ating tahakin, direksyon sa ating mga buhay. There is now the fruit of the Spirit. Dati, fruit of darkness. Pero ngayon, nakikita po sa atin yung fruit of the Spirit. So, 3 bagay po, with others, with God, and then with ourselves. So, nagkaroon po. Okay? Balik natin. Ephesians chapter 5, verse 8 and 9. Ephesians chapter 5, verse 8 and 9. Babasahin ko na lang po sa ating monitor. Ephesians chapter 5, verse 8 and 9. Okay, sabi po rito, verse 8, for you were sometimes darkness, but now you are in the light of Yahweh, walk as children of light. Verse 9 po. For the fruit of the Spirit, God, goodness, righteousness, and truth. For the fruit, sabi niyo, goodness, righteousness, and truth. Now, yung pong goodness, o yung pong righteousness, that is our relationship with God. No? Yung righteousness, our relationship with God. In the sight of God, although we are still sinners, in the sight of God, tayo po unfaithful. In the sight of God, marami tayong ginagawa kasalanan. Pero in the sight of God, tayo po ay righteous. Not because we are righteous sa ating mga sarili, but because of the Lord Jesus Christ. Na ating sinasampatayan sa pinapaliniwalaan. So we are right in relationship with God, righteous. So we will do right with God. Gagawa tayo ng kabutihan para po sa Panginoon. So, yun po, in the relationship to God. Now, in relationship to others, yung pong goodness. In relationship with others, goodness. Gagawa tayo ng kabutihan, gumagawa tayo ng kabutihan para po sa ating kapwa. Hindi tayo para manlamang. Gagawa tayo ng good works sa ating kapwa. Hindi para maligtas. Gagawa tayo ng good works. Bunga na po yun ng ating kaligtasan.
No? Bunga na po. Ephesians chapter 2 verse 10. Ephesians chapter 2 verse 10. Binabasa ko na lang po sa mo. Ephesians chapter 2 verse 10. For you are the workmanship created in the Messiah Yeshua unto good works. Kristiyano ka, we are created unto good works, which Yahweh had before ordained that we should walk in them. So we are not created unto good works. Dahil nilikha ng Diyos at dapat lakarin po that we should walk in them. And then another verse po, Titus chapter 3 verse 8. Titus chapter 3 verse 8. Titus chapter 3. Sabi po sa verse 8. Okay, ano po sa mga? Titus chapter 3 verse 8. This is a faithful saying, and these things I will that thou affirm constantly, that they which have believed in God, Yahweh, might be careful to maintain good works. You believe in God, you must maintain good works. These things are good and profitable unto you. Gagawa tayo ng kabutihan sa ating kaway because hindi lang tayo nagkaroon ng new description, nagkaroon tayo ng new direction. Hindi ka gagawa ng masama, hindi ka gagawa ng alam mo na hindi dapat ginagawa sa iyong kapwa. You will maintain good works. Good works is the characteristics ng mga Kristiyano. Good works po ang characteristic ng mga Kristiyano. And so, relationship with others, goodness, in relation with God, righteousness, and then our relationship with self, truth. Namumuhay ka sa katotohanan, namumuhay ka na in reality of truth. What is truth? Doon lang po tayo. Ano po? And that truth is the Word of God. So, John chapter 8, 31 to 32. Kasi niyo, John chapter 8, verse 31 to 32. John chapter 8, verse 31. John chapter 8, verse 31. Then said Jesus to those Jews which believe on him, if you continue in my word, then ye are my disciples indeed. Verse 32. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Mabutin, bakit natin naalaman ang katotohanan? Because of the Lord Jesus Christ, because of the word of God, and ye shall continue in that truth. Maraming Kristiyano, lumali tayo sa katotohanan. So in relationship to self, we will live the truth. Who's the truth? Sabi Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. The word of God is truth. Thy word is truth. God is a God of truth. The Holy Spirit of truth. So there is only one truth. It pertains to God, to the Lord Jesus Christ, to the Holy Spirit, to the Word of God. At we will now walk in truth. Diba? We will continue in the truth. Because we are now the disciples of the truth. And then, so our relationship with self, truth. Doon na lang po tayo. Huwag po natin lokohin ang ating mga sarili. Iba po yung truth sa truth. Pag sinabing true, iba yung true ko, baka iba true mo. Pero pag sinabing truth, isa lang yun. Doon tayo magkakasundo sa truth. No. And then number 3 po, bilisan na po. Sira pala yung relos, parang napas mo, di na. Number, a new description, iba na po ang ating pagkatao. A new direction, iba na po yung ating. And then number 3, a new desire. Even yung ating desire. Sabi mo sa verse 10, sa ating text, Ephesians chapter 5 verse 10, balik po tayo. Ephesians chapter 5 verse 10. Verse 10 po. Sabi po rito, proving what is acceptable, what is that good. No, proving what is that good unto Yahweh. Ano ba yung talaga, ang desire po natin, ano ba yung mabuti? Minsan hindi natin alam ano ba yung kabubuti natin. Nakakalungkot, pero bilang Kristiyano, we know the truth, we know what is acceptable, and the perfect will of God. Romans chapter 12 verse 2. Romans chapter 12 verse 2. Romans chapter 12 verse 2. Last na lang po mga kid, last na lang po. Romans chapter 12 verse 2. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Kasi ninyo, that ye may prove what is that good. Minsan nakala natin, makakabuti ito sa atin eh. Yung pala, at the end of it, napariwara ka. Diba? Nag-foreign mission po ako sa Korea.
Lahat ng nakausap ko, mag-asawa, pumunta na Korea, pastor, gusto namin ma-provide ang pangalan ng pamilya, ganito. Yun ang pangalan nilang good. Pero ang problema, kumita nga ng pera kasi yun naman ang ano. But the problem, nasira naman yung pamilya dito sa Pilipinas. Is that good? Is that good na yung anak mo naging drug addict? Is that good na yung anak mo naging na-rape? Is that good na yung anak mo nagkaroon ng unwanted pregnancy? That's not good! Kasi yung deserve niya, paano magdadala sa pera? But money is not the all, everything, di ba? Hindi po consider yung mga anak mo, sino mag-guide dyan, sino mag-aalaga dyan. Umiiyak sila. Kapatid, kasi hindi mo alam, ano ba yung truth, yung desire mo. Ano ba yung acceptable, di ba? What is good, what is acceptable, and perfect will of God. So ang tanong, is that the perfect will of God? Yes, yun ang desire niya eh. Pero hindi niya nakita, mga kapatid. Ang sabi lang, Pastor, praise God, kalooban ng Diyos, tatanggap ako sa Korea. Hindi porque tatanggap ka, kalooban ng Diyos. Kasi binali ko eh, kalooban ba ng Diyos masira pamilya mo? No, that's not true. Diba nagkaroon ka na-rape yung anak mo? Unwanted na rape na, tapos nabuntis pa. Can you imagine? Sino magulang ang magsasabi, that's good for my family? Sino magulang matutuwa sa mangyari sa kanyang mga anak yun? Hindi yun ang plano namin, Pastor. Ang plano namin, papunta na Korea, mapag-aaral sila, mag-guide sila, mabigyan ng pangangailangan. Yes, that's good sa kanila. Pero that's not the perfect will of God. That's not the truth. Be not conformed to this world. Kasi sanlibutan, yes, di ba? Nagtrabaho kami sa abroad. Pero bilang Kristiyano, no, hindi po yun ang basihan natin. Is that good? Is that acceptable unto God? Is that the perfect will of God? Kapatid, yes, Kristiyano ka. But if you don't walk in the light, you walk in darkness. Ang hirap po maglakad sa yung total darkness, di ba? Naranasan niyo po ba? May mata ka, pero pag total darkness, wala ka nang makita. Naranasan ako dati yung sa mga matatanda na yung ozone disco, di ba, nasunog. In-interview, marami di ba, nagka-ano sila doon sa exit, talagang hanggang sa nagkapato, doon sila namatay, nasuffocate, talagang nag-stampede. Bakit po? Hindi na naalam kasi total darkness, wala silang makita, narinig na nag-iiyakan, nagsisigawan, nagtatakbuhan, and so yung takbuhan nila, ayun na. Ye are not in darkness, Christian. Ye are in the light. Ye are in God. Ye are in Jesus Christ. Don't walk in darkness. Walk as children of light. Kaya po yung manalangin. Dakilang Diyos, salamat po. Kulang ang oras. Pero I know, Panginoon, ang iyong salita magbibigay sa amin ng kaliwanagan. Bilang mga Kristiyano, makita sa amin ng kaliwanagan. Lumakad kami sa ayon sa kaliwanagan and not in darkness, Panginoon. Umilos ka sa mga kapatiran po namin dito po sa iglesia nito. Patuloy, Panginoon, malayang kami kausapin mo na iyong salita to the Holy Spirit. Bless mo, Panginoon, na iyong salita na ito na pag-aralan. Christians, you know the truth. The Word of God is truth. But sometimes the truth hurts. Kaya minsan masakit, marinig natin yung katotohanan. Lalo na kung hindi natin ina-apply ang katotohanan sa ating mga buhay. But that's the truth. Sabi na Pablo, we can do nothing against the truth. The truth is always true. Kahit masakit, that's the truth. Yes, sometimes we are in darkness. But that is the past. Dati unbeliever tayo, dati wala tayong gina. But that is the past. You are not the present. You are not the children of light. Walk as children of light.
You are now a new creature. All things are passed away. Behold, all things become new. At isuko po natin sa Panginoon. Panginoon, nais ko pong lumakad sa katotohanan. Nais ko, Panginoon, lumakad sa katotohanan, sa kaliwanagan. Ang unang makakita niya yung pamilya mo, unang makakita niya yung mga kaibigan mo, unang makakita yung mga kasama mo, unang makakita yung mga tao na araw-araw nakikisama mo natin. They will know, they will see the light. And when they see the light, iba ka. Iba ka sa amin. Ano sabi ng talata? They will glorify God, which is in heaven. Panginoon, salamat po. Patuloy na mangusap po yung salita. Sumilos ko po. Sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Balik po natin sa ating pastor.